Lahat po kasi tayo may mission at vision. Nais ko lang pong malaman kung ano po yung vision ng ADD at ano po yung mission nila. Kung bakit nyo po ginagawa yung bagay na pagtulong sa mga mahihirap, pagtulong sa mga estudyante na hindi kayang makapag-aral sa ibang eskwelahan. Isang Seventh-day Adventist. Sige. Martes. Palagi po akong nanonood ng programa mula pa po na ako ay fourth year high school. At sa internet po, palagi po akong nag-visit po sa inyong website. Kapag ikaw po ay nagsimba po, o totoong iglesia po, hindi ka po susali doon sa araw ng linggo dahil yung mga protestante po na nagsasabi na silang totoo na iglesia ay walang karapatan na sumali po doon o magsimba po ng linggo kagaya po ng sinulat sa Catholic Universe Bulletin August 14, 1942. Lipat naman tayo ng Apalit, Pampanga. Si kapatid na Rudy Alamares. Apalit, go ahead please. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong bigay sa atin. Ang magtatanong po dito sa Apalit ay si kapatid na Romlin Portolesa, 16 anyos, isa pong born again. Kapatid na Romlin? Lahat po kasi tayo may mission at vision. Nais ko lang pong malaman kung ano po yung vision ng ADD at ano po yung mission nila. Kung bakit nyo po ginagawa yung bagay na pagtulong sa mga mahihirap, pagtulong sa mga estudyante na hindi kayang makapag-aral sa ibang eskwelahan. Yun lang po. Alam mo kapatid na Romalyn, ang aming mission at ang aming vision ay ang mission at vision ni Kristo Jesus. Nung pumunta si Kristo sa lupa, ang mission niya gumawa ng lahat ng kabutihan sa kapwa. Gis 38 ng gawa. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti. Yan mahirap gawin Yung ginawa ni Kristo, lilibot ka para gumawa ng mabuti. No? Yun ay mahirap gawin ng ibang taong walang tunay na Diyos sa buhay. Kasi para lumibot ka at gumawa ka ng mabuti, tingnan mo yung mga nangangailangan at sa abot ng iyong makakaya, marating mo yung mga taong nangangailangan, mahirap gawin yon. Yung mga iba, ginagawa yan para ma-publish, for publicity lang para malagay sa dyaryo, para malagay sa balita. Sa amin, hindi namin ginagawa yan. Ba't natin ginagawa yan? Sabi mo, bakit namin ginagawa yan? Kaya namin ginagawa yan kasi utos ni Kristo yan. Gagawa tayo ng mabuti. Sa isjis ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Samantalang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti. Si Kristo kasi yun ang mission niya sa lupa, gumawa ng mabuti Dahil meron dito sa lupa, ang mission naman, gumawa ng masama, kagaya ni Satanas. Walang ginawa kundi puro masama. Yung mga ministro ng demonyo, ganun din. Mga tao ng demonyo, puro masama ang ginagawa. Nagda-drug addict, nang hold up, nang nanakaw, nagpapumapatay, nang kakarnap. Yun mga alagad ng demonyo, yung mga yun Pero yun namang mga sa Diyos, ang misyon at ang vision makagawa ng mabuti gaya ni Kristo. Our vision is how we can bring people closer to God. Paano namin mahihikayat ang tao na malapit ang tao sa Diyos, magtiwala sa Diyos, sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan, at matuto rin na gumawa ng kabutihang natutunan namin. That is our vision. Dahil yun ang vision at yun ang mission ng ating Panginoon Kristo. Ba't namin ginagawa yan? Not for anything else. Ginagawa namin yan dahil sa pagsunod kay Kristo. Sabi niya, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa kasambahay ng pananampalataya. I hope that answered your question, kapatid na Romalyn. Maraming salamat sa pagdalo mo. Salamat po. Yan, kapatid na Romalyn. Meron po tayong kanya-kanyang mga interes sa buhay Hindi po nawawala yon. Kaya lang, siguro kung makakapag-advise kami ng isang bagay na mahalaga,
sana po sa tao, sa mundo, ang ating priority yung bagay na pangkaluluwa. Ang atin po ngayong sosyedad, ang kanyang, there is a very big vacuum in our society, in our way of lives, pagdating po sa tinatawag na spiritualism. Marami po ngayon ang mga ideolohiya, mga paniniwala, na alam mong mali, outright mali. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa, wag po kayong magagalit. Sa susunod pong mga oras, kung tatagal kayo ng 2 o 3 oras, mag-uusap po tayo ng totoo. At gusto ko po kayong i-acquaint o bigyan ng eye view or bird's eye view sa pag-uusap na ukol sa totoo. Ang totoo po kasi isang pag-uusap na walang nire-respeto kundi yung totoo. Regardless of our standing in the community or regardless of our profession, yung totoo yun. Yung totoo, hindi po yun maaaring magkaroon ng reserbasyon para sa kahit kanino. The truth does not respect persons. The truth respects the truth only. Pakinggan nyo sa 2:11 ng Roma, ganito ang ating mababasa sa Hiligaynon. Kaya ang Diyos walay ginapasulabi sa mga tao. Ayan. Sa English, ang sabi ron, For there is no respect of persons with God. Pagka po pag-uusap ang Panginoon Diyos, pantotoo, kahit na ba mayor ka kung mali ang ginagawa mo magagawa natin? Dahil ba mayor ka, iaatras ko na yung totoong sasabihin ko. Siyempre, pag totoo, totoo. Huwag po kayong magagalit mga kapatid. Gusto ko lang ipakita sa inyo na although mahirap tanggapin yung totoo kung minsan, it hurts. No? Pero totoo yun eh. Under any condition, we must accept the truth as the truth. Walang pagbabawas, walang camouflaging, o kaya lalagyan mo ng, alam nyo, yung cosmetic sometimes, nakakapagpaganda yan eh. Yung teacher ko, ang ganda-ganda nung pumasok sa school. Inabutan kami, meron ho kaming rehearsal sa field. Mamayang konti, biglang dumilim, umulan. Pagkaulan, pumangit na yung teacher namin. Kasi nakatis siya, nakatis yung buhok na ginaganon, yung ginugulo nung araw, uso yun eh. Tapos nilalagyan ng spray net, malaking malaki. Tapos naka-eyebrow pencil siya. Nung umulan na yung malakas, punas din niya, nalalaman wala na pala siyang kilay. Lumabas, ang pangit eh. Nawala yung mga makeup eh. Yun. Ang totoo po kasi, totoo yun eh. Kahit sabihin kong pangit ako, totoo naman yun eh. Di ba? Ang nagsabi lang namang maganda ako, nanay ko eh. At yun naman talaga ang katangian ng mga ina. Kahit pinakapangit yung anak niya, maganda pa rin ang anak niya. Hindi ba ganon? Pero sa iba, hindi maganda. Pero sa nanay, maganda. Ibig ko lang pong sabihin, yung totoo, wala pong nire-respeto yun. Parang Diyos, God has no respect of persons. Ibig sabihin, baka naman ang maisip nyo, ang Diyos hindi marunong gumalang sa tao. Yung salitang, God has no respect of persons. He is not a respecter of persons. Impartial siya. He does not practice partiality na pag mayaman ka, iba ang trato sa'yo, pag mahirap ka, para kang baliwala. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, mayaman, mahirap, pare-pareho lang po ang trato niya sa tao. Pag tumingin ng Diyos, kay mayaman ka, ang bango-bango mo, ito naman ay mabaho-baho dahil walang pambili ng sabong mabango, pag tinignan kayo ng Diyos, pareho lang kayo. Ganyan po ang totoo. Pero alam nyo, sa mundo ngayon, mahilig na tayo sa hindi totoo. Ayaw na natin ng totoo.
Maaari sabihin sa akin, bakit mo naman sinasabi, Brother Eli? Hindi ba mahilig tayo sa pelikula? Oo. Hindi totoo yun eh. Kunyari, mabait siya pero salbahe siya. Yun namang isa, salbahe pero mabait siya. Ginawa lang siya salbahe dahil kontrabida siya. Marami na ngayon po sa mundo hindi totoo. Manood ka sa television, hindi na rin totoo. Mga plastic na, marami na, pati bulaklak ngayon, hindi na totoo. Parang totoo pero hindi totoo. Parang alam nyo ba nung araw yung kantang Paper Roses. Tako yung mga kasingitad ko eh. Oh. Mumukha yung bibig nila. Oh. Yung mga bata, wala yatang alam doon sa mga kanta na yun eh. No? Pero totoo pong merong paper roses. Meron totoong roses, pero merong paper roses. They seem to be just like the real roses. But there's something in the real roses which cannot be imitated by the paper roses. The paper roses. What? The scent. The scent is not there. Although it may look like a true rose, but the scent is not there. Ganun lang yun, mga kapatid. Eto po. Kaya ko sinabi sa inyo na ang tao ngayon, ang ating society, marami nang hindi totoo sa atin. May totoo eh. Ang isang totoo, eto po. Eto, isang totoo ito. Kahit po hindi kayo naniniwala yung iba, totoo ito eh. Alam niyo kung ba totoo ito? Siguro alam nyo ang bansang Amerika, mga kapatid, ay 200 taon na po mahigit ang konstitusyon ng American government, ng American society. Lahat po ng presidente ng Amerika, naniniwala po dito eh. Ang katunayan dito sila sumusumpa eh. So help me God. Kung mahigit pong 2,000 ang relihiyon sa mundo, 3, 4, 5 lang ang hindi naniniwala sa Biblia. So kung pag-uusap totoo, ito po totoo ito. This is a generally accepted fact. That the Bible contains the truth about God, about soul, about spirituality, about anything that is true. Ang totoo, pati siyensya, nandito na po eh. Halimbawa ako, Brother Eli, ang Diyos po ba ang gumawa sa tao? O tayo ba'y nag-evolve? Did we evolve or were we created by God? Sabi ko, we are created or we were created by God. May batayan. Di ba? O kumakanta ka, anong batayan? When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Pag magkakanta ka, dapat marunong ka ng Do, Mi, Mi. Mi, sol, sol, re, fa, fa, la, ti, ti. Do, mi, sol, sol, re, fa, fa, la, ti, ti. When you the notes to sing, you can sing most anything. pag alam mo pala yung nota, mag-aaral ka music, anong pag-aaralan mo? Di ba do, re, mi? Mag-aaral ka arithmetic, anong pag-aaralan mo? Di ba 1, 2, 3? Mag-aaral ka ng grammar, anong umpisahan mo? Hindi ba ABC? Di ba? May batayan eh. Lahat may batayan. Pagdating sa relihiyon, ang batayan, Biblia. Ang salita ng Diyos, tinatanggap lahat ng mga pastor ang Biblia. Huwag kayong magagalit. Unang-una, sabi ko sa inyo, ang arithmetic may batayan eh. Dapat marunong ka nung addition, subtraction, multiplication, and division. 4 times 4, 16. 16 divided by 4 equals 4. So may relasyon pala yung division at saka multiplication. It will be just something like a play of numbers. Ang arithmetic po, eksakto. Di po ba? Arithmetic is an exact science. Pagdating sa Biblia,
eksakto rin ang Biblia. Mas eksakto sa arithmetic. Naniniwala kayo, ang Biblia, may daladalang arithmetic o mathematics na eksakto? Babasa po. Sa 13:18 ng Apokalipsis. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Here is wisdom. Sabi ng Biblia. Let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of a man. And his number is 666. Tanyo, ang Biblia eksakto eh. May arithmetic eh. Mas eksakto pa nga sa arithmetic ang Biblia. Kasi sa arithmetic, pumapaltos din tayo. Siguro may mga nag-aaral naman dito. Hindi ba, to find the circumference of a circle, kailangan mo, alam mo yung diameter multiplied by pi, which is 3.1416. Di ba ganon? Di ba yun ang pi? Pero hindi mo magagamit yun in large numbers. Papalpa ka na, hindi na eksakto. So yung 3.1416, papalitan mo ng to get an exact number of large numbers using the pi, it is not anymore 3.1416. It is something like 3.14159265358979323846. See how so great a number is involved pag malalaking kwentahan. Pagka konti lang, halimbawa, ang isang circle, maliit lang na ganyan. Ang kanyang diameter is 4 feet. The 4 feet times 3.1416 and you will get an exact figure. Pero pag malaki-laki na po, when it is more than 7 digits ang number, hindi mo na pwedeng i-apply 3.1416 eh. Kaya masasabi ko, ang arithmetic man kung minsan, eksakto na, kumakabuse pa. Pero pagdating sa Biblia, eksakto po yan eh. Eksakto yan to the millions and to the billions and to the trillions. And that we will prove. Ibig ko lang ipakita sa inyo, sa pag-aaral po ng totoo, we have to accept sometimes, gusto nating, pag hanapin natin totoo, titignan po natin alin ba talaga yung totoo, aalisin mo yung reservation eh. Hindi dahil sa ikaw mayaman, di na ako kikibo. Kailangan kahit mayaman ka, pag totoo, sasabihin ko sa'yo. Kahit masasaktan ka sa akin, halimbawa, siguro may mayaman naman dito ngayon, ano po? Granting na may mayaman. Sabi ng Biblia, ang mayaman, wag po kayo magagalit yung mayayaman, ho. Baka kayo magagalit. Sabagay, kahit magalit kayo, no, pakialam ko, di naman tayo magkamag-anak, di ba? Basta gusto ko lang masabi totoo eh. 28:11 ng Kawikaan. Ang mayaman ay pantasaga ng kanyang sarili, ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyasat. Sa English, ang sabi, the rich man is wise in his own conceit. Sa kanyang huna-huna, ang mayaman, kala mo, alam niya na lahat. Kala mo, the best na siya. Kasi damo siya, pera man eh. Damo pera, damo kayamanan. Akala niya, tama siya lagi. Pag mayaman siya, siya lagi ang tama. Siya lagi ang totoo. Pero hindi totoo siya. Ang totoo lang, marami siyang pera. Ganon. Pareho lang naman mayaman, mahirap eh. Maganda lang damit mo. O kaya, may pabango ka lang na inispray. Ang mahirap, amoy pawis. Ikaw amoy pabango. Mas gusto ko na yung amoy pawis. Tanong niyo sa akin kung bakit. At least yung pawis natural. Yung amoy mo galing sa balyena. Di ba? Ang bango mo nga galing naman sa balyena. Gusto ko na yung amoy pawis. Alam mo yung pawis ng tao may pheromone yun eh. Ewan ko naranasan nyo na yun. Napamahal sa'yo mister mo, pati amoy niya gustong-gusto mo eh. Nag-iimit ng pheromone yun, kaya naa-attract eh. Pati yung pawis ng mister mo, you love that scent. Di ba? Pero pag ang gusto mo, yung amoy ng pabango, mahal mo balyena. Kasi galing sa balyena yung karamihan pabango dyan eh. Ano ibig ko sabihin mga kapatid?
Baka naman natatawa kayo. Yung pong pabango galing sa ungkwento yon. Kuminsan galing sa balyena yung ginagawang ungkwento ng pabango. Ngayon, ibig ko lang ipakita na, bawa may babasahin ako. Ho. Tingnan nyo kung totoo ito. 115:4, 8 ng awit. Sa hiligay no. Ang ila mga Diyos, mga pilak, kag bulawan. Buhat sang mga kamot sang mga tawo. Ayan. Kanino buhat? Kamot sang mga Sino tawo. ka nagabuhat? Buhat sang kamot sang mga tao. Hindi naman kamot ng baboy o ng baboy. Hindi naman kamot ng ibon ang gumawa niya. Kamot ng tao. O, anong nangyari? Tuloy. May mga ba sila, apang wala nagahambal. May mga mata sila, apang hindi makakita. May mga dulunggan sila, apang hindi makabati. May mga ilong sila, apang hindi makapanimaho. May mga kamot sila, apang hindi makauyat. May mga tiil sila, apang hindi makalakat. Kag wala sila naghahambal paagi sa ila tutunlan. Ayan. Totoo po ba yun? Meron ba talagang may kamot, hindi naman nakakagawa? May tiil, hindi naman nakakalakat. Ha? Hindi naman nakakalakad. Meron silang ba, pero Wala naghahambal. hindi na naghahambal. Ha? Totoo po yun. O kayo na mag-isip kung sino yun. Yung iba nga, ang tawag nila ron, mama eh. Mama. Yung iba naman tawag nila, papa. O, tanyo? Basahin natin sa Jeremias 2. Nga nagasiling sa kahoy, amay ko ikaw, kag sa bato, ginanak mo ako. Tanyo? Merong nagsisiling sa kahoy, ba, amay ko ikaw. Papa. Yeah. Papa Jesus. Totoo hindi? Yan. Meron silang tiil, di sila nakakalakad eh. Kaya para sila makaalis sa lugar, sometimes kailangan mo silang basahin natin sa Bible. Magagalit kayo sa akin pag hindi sa Bible eh. Pag binasa sa Bible, hindi kayo dapat sa akin magalit. Magalit kayo sa Bible nyo. O, di ba? Basahin natin ang G-stress ng Jeremias. Kay ang mga palatukuran sa mga katauhan, kadayawan. Kahoy lamang ini, nga ginpulod sa talon. Buhat sang mga kamot sang panday, nga maywasay. Ginaadornuhan nila sing pila kag bulawan. Ginapaligod nila ini sa mga lansang kag sa mga palo. Agud nga hindi magiyo. Kaangay ang ila nga Diyos, sang palma nga tinorno. Kag wala nagahambal. Kinahanglan nga dalhon sila kay hindi sila makalakat. Ayun. Kailangan dalhon. Kaya hindi sila makalakat. Kaya ngayon, pag dinadala, magastos naman. Meron pang may mosiko pa eh. Diba? Para makaalis sa lugar, kailangan dalhon. Ha? Para, hindi kasi makakalakad eh. May tiil, hindi makalakad. Huwag kayong magagalit. Nasa Biblia yun eh. Kanina, sabi nyo, tama ang Biblia. Ngayon, galit na yata kayo sa akin eh. Tama yun. Nasa Biblia yun. Huwag po kayo magagalit. Pag totoo, huwag tayo magagalit. Dapat marunong tayo talaga ng totoo. Yung totoo lang. O ngayon, handa na po kayo mag-usap tayo sa totoo, mga kapatid? Totoo na sa Biblia. And I say unto you that the Bible or religion or things that pertains to God and holiness is an exact science. Ang Biblia po ay isang exact science. Wala po akong, siguro kung gusto nyong itry,
Hindi ako naniniwala na ang relihiyon, sabi ng iba, oh, yan ay ka-relihiyon, walang kwentang usapan niya. Bakit daw po walang kwentang usapan na relihiyon? Kasi ang relihiyon pag pinag-usapan, walang katapusan. Meron ho. Wala raw katapusan. Meron po. Hindi mo malaman kung sino tama. Meron ho, malalaman mo. Hindi pwedeng hindi mo malaman. Eksakto po ang Biblia. Ang katunayan ang Biblia, eksakto, 22:18 ng Apokalipsis. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Basahin natin sa hiligay nun yan, kapatid. Ako nagapaandam sa tagsakatawo nga nagapamati sang pulong sang tagna sining tulunan. Kun ang bisan sino nga tawo magdugang sa ila, ang Dios magadugang sa iya sang mga kalalatan nga nasulat sa sining tulunan. Kag kun ang bisan sino nga tawo mag-iban sa mga pulong sang tulunan sining tagna, ibanon sang Dios ang iyabahin sa kahoy sang kabuhi, kag sa balaan nga banwa nga nasulat sa sining tulunan. Kita nyo, eksakto Biblia. Ayaw ng Diyos dagdagan, ayaw niyang bawasan. What does it mean when the Bible say, you must not add or you must not deduct or subtract from it? Ibig sabihin, eksakto yan. Pag binawasan mo kasi yan, hindi na tama. Pag dinagdagan mo, hindi na rin tama. Parang ganito mga kapatid, scientifically speaking, if the earth will be a little farther from the sun or a little nearer to the sun, then it cannot be as it is now. A little farther, then we will all freeze. A little nearer to the sun, then we will all melt. We will all be consumed by fire. Ngayon ho sa panahon natin, napakalalaking forest fires ang nangyayari sa mundo. Yung pong forest fire sa Africa, wala naman pong pinag-umpisahan sigarilyo yun eh. Dito sa atin yung sigarilyo tinatapon, pinag-uumpisahan ng sunog. Sa Africa, yung mga kagubatan doon, wala naman nagsisindi ng sigarilyo ron eh. Ba't nasusunog? Matindi na kasi init eh. Di ba? Matindi init because of the heat of the sun. Very fragile na yung yung combustible materials eh. Sandali nagsisindi. Ano ibig ko pong sabihin? Ang mundo, dalhin mo ng mas malapit sa araw, delikado. Ilayo mo naman ng mas malayo, magyeyelo na tayong lahat dito. We will freeze. Ibig ko sabihin, eksakto lang yung araw, yung layo ng earth sa araw, eksakto lang po yan. Sa siyensya, kailangan that distance must be maintained. Kaya hindi umaalis ang mundo ron eh. Ikot siya ng ikot sa araw. Doon siya ron, the same path. The same path ang tinatravel niya in space to maintain its position in space. Ang Diyos pong gumawa niyan ay eksakto. Ano palagay niyo yung kanyang turo? Hindi eksakto? Iba-iba? Yan. Yan po ang pinag-uusapan natin ngayon. Kailangan po eksakto. Pag sinabi na Santa Cena sa umaga, mali yun. Ang Santa Cena, banal na hapunan. Paghapunan, saan ginaganap? Di ba sa gabi? Saan ka nakakita na nag-Santa Cena, naghapunan sa almusal? Wala sa isip yun. Sana hindi po ganun tayo. Pag totoo, doon tayo sa totoo, kay masaktan ka, kay masaktan ng tatay mo, kay masaktan ng nanay mo. Basta totoo, kailangan doon tayo maninindigan sa totoo. Dapat totoo lang. Huwag tayong maniniwala, basta totoo lang. O ngayon, gusto nyong malaman totoo, mga kapatid? Ang totoo nasa Biblia. Hindi ka manghuhula, hindi ka mangangapa. O sabi nung iba, yan kang Biblia na yan, lipas na yan. Hindi lipas yan, Yung hindi mo pa natutuklasan, nandyan na eh.
Even before the world was discovered to be round, it is already in the Bible. As early as 2,600 years ago, the Bible tells us an account that the earth is round. But it was only seen by cameras from the Apollo 11 spacecraft that the earth is round in 1969. Noon lang nakakuna ng retrato na buong-buo ang mundo mula sa buwan, nakuna ng retrato, buo pala ang mundo'y bilog. Pero 2,600 years even before the birth of Christ, nakasulat na sa Biblia, hindi pa naiisip ng tao, the earth is round. 40:22 of the book of Isaiah says, it is he that sitteth upon the circle of the earth. So the earth is round. God seated upon the circle of the earth. That is the prophecy of the book of Isaiah, which was written 600 years before the birth of Christ. O, hindi ba totoo ngayon yan? Hindi ka pa nga pinapanganak, nasa Biblia na yan, paano naging luma ang Biblia? Meron ba tayo magtatanong? Marami po. Marami? Umpisahan na natin. Marami pala eh. Sige, umpisahan na po Sige po. natin. Unahin natin si Kenneth John Castillo, isang Seventh-day Adventist. Sige. Martes. Palagi po akong nanonood ng programa mula pa po na ako ay 4th year high school. At sa internet po, palagi po akong nag-visit po sa inyong website. Kapag ikaw po ay nagsimba po, o totoong iglesia po, hindi ka po susali doon sa araw ng linggo dahil yung mga protestante po na nagsasabi na silang totoo na iglesia ay walang karapatan na sumali po doon o magsimba po ng linggo kagaya po ng sinulat sa Catholic Universe Bulletin August 14, 1942. Alam mo, siguro kapatid, huwag kang magagalit, ano? I believe that you are a Seventh-day Adventist, though. So, the conditioning of your mind seems to lean to the Seventh-day Adventist kind of reasoning, ano? Pero ganito yon. Hindi naman masamang magsimba ng linggo eh. Kayo lang naman ang tutol sa linggo dahil gusto nyo Sabado, di ba? Wala naman nakasulat sa Bible na sasamba ka Sabado. Wala nun. Ang pagsamba sa Diyos, araw-araw. Pwede ka naman sumamba. By the way, let us first analyze or let us first ask the Bible, ano ba ang kahulugan ng pagsamba? What do you mean by the word pagsamba sa Diyos? Let the Bible supply the answer. 12:1 sa Tagalog Bible, ganito sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Ano raw po ang pagsamba? Offering of yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your spiritual or reasonable service. Yun ang katampatang pagsamba. O-offer mo yung sarili mo parang living sacrifice. Alam mo kapatid, kung sabadista kan talaga, sa panahon ng mga patriarka, ang ino-offer nila sa Diyos, papatayin nila yung tupa, papatayin nila yung baka, o-offer nila yon as a burnt offering. Patay na, no? Ngayon, sa New Testament, hindi na yun eh. Inalis na ng Diyos yung pag-o-offer ng mga baka, mga tupa. Lalo na ngayon, ang mahal-mahal ng baka. Sino ngayon makaka-afford yung isang baka, papatayin mo, susunugin mo lang. Baka pag sinusunog mo yung magalit pa yung mga kamag-anak mo at kapitbahay. Uy, ba't mo susunugin niya? Sarap-sarap niyan. Sabihin nilang ganun, ano? Baka ikaw makagalitan pa. Nung araw kasi sinusunog mga baka, tupa, ihandog sa Diyos. Ngayon, sa panahon ng bagong tipan, hindi na po baka, tupa. Itong sarili natin pinapahandog, pero hindi mo napapatayin para ihandog. Ihandog mo, living sacrifice. Paano ba yung paghahandog ng sarili sa Diyos? Na isang haing buhay. Basahin nga natin sa Hiligay nun yun, kapatid. Gani, ginapakiluoy ko sa inyo, mga kauturan, bangod sang kaluoy sang Dios, sa pagdulot sang inyo mga lawas, subong nga halad nga buhi, balaan, kag kalahamutan sa Dios, nga amo ang inyo espirituhanon nga pagsimba. Ayan. Ang espirituhanon nga pagsimba, yung paghalad,
sa inyong lawas. Itong katawan niya, gagawin mong halad para sa Diyos na buhay para makagawa ka ng espirituhanon nga pagsimba. Ano ba kahulugan nun? Paano? How do we offer ourselves as a living sacrifice unto God? Paano yon? Kunin natin ang paliwanag kay Pablo rin sa 6:13 ng Roma. Dili ninyo itugyan ang inyo bahin sa sala, subong nga galamiton sang pagka di matarong, kundi itugyan ang inyo kaugalingon sa Dios, subong nga buhi, gikan sa mga patay, kag ang inyo mga bahin, subong nga mga galamiton sang katarungan sa Dios. Ayon. Ihandog nyo ang inyong mga bahin, Opo, ang inyong mga sangkap. opo. The entire body itself, ihandog mo sa Diyos na isang haing buhay na ano yon? Mga kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Magpapakasangkapan ka, gagawin mo yung katawan mo, kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Yung mabuti. Halimbawa, may tumatawid sa kalye, inalalayan mo yung matanda, tumatawid sa kalye, ginakasangkapan mo yung sarili mo para makagawa ng mabuti. Halimbawa, nagugutom kapitbahay mo, binigyan mo ng isang kabang bigas. O, naging kasangkapan ka ng Diyos para makaraos yung kapitbahay mo. Na ihahandog mo yung sarili mo na isang haing buhay sa Diyos. Yun ang pagsimba o pagsamba sa Diyos. Kaya ang pagsamba, pwede kang sumamba ng umaga, tanghali, hapon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang pagsamba, yung paghahandog ng sarili sa Diyos. Gagawa ka ng kabutihan. Halimbawa, merong may sakit, tutulungan mo. Pagsamba sa Diyos yun. Yung asawa mo, mamahalin mo. Ha? Maghahanap buhay ka, bibigyan mo ng pera. Bahagi ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos yun. Kakahabagan mo yung kapitbahay mo, paglilingkod sa Diyos yun. Ganon ang kahulugan ng pagsamba, kapatid. Ginagawa yun araw-araw. Araw-araw, hindi lang Sabado. Paniwala mo kasi kahit dahil Sabadista ka, pagka Sabado lang sasamba. Hindi. Mga alagad nga, nagkakatipon sila, nagsumasamba sila sa Diyos. Araw-araw. Basahin natin yung Gawa, Kapitulo 2 at versikulo 46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Kita nyo mga kapatid, yung mga alagad nung una, araw-araw pa eh. Paano mo naman sasabihin Sabado lang? Araw-araw nga nagkakatipon, nagpupuri sa Diyos. Kaya yung mga Sabadista, nadaya lang kayo ng mga pastor nyo sa Amerika para bang Sabado lang tayo pwedeng sumamba. Hindi. Mga unang Kristiyano nga, kahit linggo nagkakatipon sila. First day of the week. Basahin natin yung 27 ng Gawa. Sa nahaunang adlaw sang simana, sang nagtipon kami sa pagtipik-tipik sing tinapay. Nagwali sa ila si Pablo nga buot magtaliwan sa adlaw nga madason. Kag siya nagpalawig sang iyawali tubtob sa tungang gabi. Tamo? Ano yan? Nahaunang adlaw sang semana. The first day of the week. Kung 7 araw meron ng isang linggo, ang ikapito yung Sabado. So ang unang araw, linggo. Nagkakatipon sila, linggo, Domingo. Hindi masama yung magkatipon doon sa araw. Maraming pong salamat. Sige, salamat kapatid. Salamat po. At lipat naman tayo sa Mangaldan, Pangasinan. Kapatid na Rick Erese at kapatid na Lito Quezon. Pangasinan kami. Kapatid na Eli at kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos at nandito po kami sa Mangaldan, Pangasinan. Kapatid na Eli, ang magtatanong po sa inyo ay si kapatid na Alfredo Aquino, 62 anyos. At ito'y tiga Sahay, Mangaldan, Pangasinan. Magandang gabi, brother Eli.
ang aking katanungan po ay sa gulang kong 62, hindi ko pa niinong ano ang kahalagahan ng ating buhay at bakit tayo nabubuhay. Salamat sa inyong pagdalo, kapatid na Alfredo, ano? Alam nyo, dapat sana naitanong nyo na yan, bata pa kayo. 62 na pala kayo. Hanggang ngayon, di nyo pa alam yan. Dapat alam na natin yan, bata pa tayo. Ano ang kahalagahan ng buhay at bakit tayo nabubuhay? Unang-una, bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo umiiral? Basahin natin ang Gawa 17 at ang bersikulo ay 28. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Ayon, maliwanag ang sabi ng kasulatan, sa Kanya tayo nabubuhay, sa Diyos. Kaya tayo nabubuhay, may Diyos. Alisin mo ang Diyos, walang mabubuhay. Parang yung generator ng elektrisidad. Patayin mo ang generator, patay lahat ng ilaw. Kaya nagsisindi ang ilaw, ang telebisyon, ang lahat ng electrical appliances, pag nakadikit sa o nakakabit sa generator ng power. Pag nawala yung power, patay lahat ang appliances, patay lahat ang ilaw. Tawag doon brownout o blackout. Alam nyo, kaya tayo naniniwalang may Diyos. Sa Diyos kaya tayo nabubuhay eh. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Sa Kanya tayo nangabubuhay, sabi ni Pablo, nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. We have our being, we exist, we move, and we live in Him. Dahil sa Diyos tayo nabubuhay. Ngayon, ano ba ang halaga ng buhay? Bakit tayo binubuhay ng Diyos? Kasi kaya po tayo binubuhay ng Diyos para tayo'y makasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Ang buhay po natin sa lupa, kapatid, parang ito'y isang practice. Habang nasa lupa tayo, tinuturuan tayo ng Diyos ng pagsunod. Kasi gusto niya na isama niya tayo doon sa langit, sa kanyang kaharian, para mabuhay tayong kasama niya. Kaya ang buhay ngayon, pagbibigay ng Diyos sa atin ng chance o ng pagkakataon na mabuhay na kasama niya. Kaya tayo nabubuhay dito sa lupa. Yan po ang halaga ng buhay dito sa lupa. Itong buhay sa lupa, puhunan natin ito kung magpapakabuti tayo para makasama tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ng Diyos. Basahin natin ang Efeso. Ganito ang nakasulat sa 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Ngayon, sabi ni San Pablo, pinili tayo ng Diyos sa Kanyang mga nilikha ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. Pinili tayo ng Diyos para sa Kanya. Para tayo magtamo ng kaluwalhatian o ng pagkukupkop ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Kukupkupin niya tayo doon sa Kanyang kaluwalhatian sa langit. Pagka nabuhay ka rito at sumunod ka sa Kanyang kalooban, dadalhin ka niya sa langit. Mag-e-enjoy ka ng eternal life o ng buhay na walang hanggan. Pinatikim tayo dito sa lupa ng Diyos ng buhay na natatapos, buhay na may problema, buhay na may maraming mga pag-uusig, para kung tayo ay masubok niya na talagang tapat tayo sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng problema, sa buhay sa lupa, susunod tayo sa Kanya, dadalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan, na walang problema, walang kamatayan, walang kahit anong mga masasamang bagay. Yun po ang halaga sa buhay na ito sa lupa.
para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Basahin natin ang Marcos Kapitulo 10. Ganito ang ating mababasa sa 29. Sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay ng walang hanggang buhay." Ayon, sabi ng Panginoong Jesus, kung susunod ka sa Kanya at sa pagsunod mo, maiiwanan mo yung bahay mo, lupa mo, anak mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, at dahil sa pagsunod sa Kanya, uusigin ka, tatanggap ka naman sa sanlibutang darating ng walang hanggang buhay. So, ang halaga ng buhay ngayon, kapatid, pag ginamit mo ito sa paglilingkod sa Diyos, yung buhay natin ngayon sa lupa, ang puhunan natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng tao gusto niyan eh. Kaya ang tao rito sa lupa, kahit may sakit, umiinom ng gamot para wag mamatay. Nagpapagamot para wag mamatay. Di gusto nila mabuhay, ano? Kung naiintindihan lang ng lahat ng tao na yung buhay natin ngayon, kahit yan matapos, merong buhay na walang hanggan, susunod tayo sa Diyos. Kasi yung buhay na walang hanggan na gusto nating makuha rito sa lupa, kaya tayo nagpapagamot, kumakain, nag-aanap buhay, gusto nating mabuhay, meron palang buhay na mas maganda, yung buhay na walang hanggan, na makukuha natin pagka itong buhay natin ngayon dito, ginamit natin sa pagsunod sa Diyos. Pangako yan ng Diyos. Ang susunod sa Kanya, kagaya ng sabi ni Kristo, tatanggap ka ng ganti sa sanlibutang darating ng buhay na walang hanggan. Kaya, ano ba ang halaga ng buhay? Bakit tayo nabubuhay? Sa ating panahon, ang halaga ng buhay, binibigyan tayo ng Diyos ng buhay para tayo sumunod sa Kanya. Binubuhay niya tayo para sundin ang Kanyang kalooban. Pagkatapos, pag nakasunod tayo, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi ng Biblia, kapatid. Sana naunawaan mo. Opo, salamat po, Brother Eli. Makinig ka po, kapatid, na Alfredo, ng indoctrination session. Yung mga pagdodoktrina natin, makinig kayo at malalaman nyo kung bakit tayo binuhay ng Diyos, ba't na tayo binubuhay, ba't tayo binibigyan ng lahat ng bagay. Kasi maraming tao hindi alam kung ba't sila nabubuhay eh. Ang pangunahin dapat nating alamin sa buhay dito sa lupa, yung sinasabi doon sa doon sa Gawa 17:26. Basahin natin, kapatid na Daniel. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ayon, maliwanag na kaya tayo nabubuhay para hanapin natin ang Diyos. Hanapin natin ang Kanyang kautusan, ang Kanyang katwiran, ang Kanyang kaharian. Hanapin natin siya sa buhay natin para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Sabi ni Apostol Pablo, ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manahan sa ibabaw ng balat ng buong lupa, upang kanilang hanapin ang Diyos. Ayon. Pangunahin na yun sa buhay. Maghanap tayo ng Diyos. Yung iba ang hinahanap asawa, kaibigan, ang hinahanap kayamanan, ang hinahanap iba't ibang bagay na dito lamang sa sanlibutan.
dapat ang una nating hanapin ang Diyos sapagkat bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang aking sagot at inaanyahan kita kapatid na dumalo sa ating mass indoctrination. Makinig po kayo ng ating doktrina para malaman natin ang lahat ng kalooban ng Diyos para sa atin. Kapatid na Daniel? Salamat po sa mga taga Mangaldan, Pangasinan. Santiago City, Isabela naman po tayo. Go ahead, Isabela. Ang tanong ko po ay ganito. Naniniwala po kami na ang Diyos ay isa. Ayon sa nakasulat sa Isaiah chapter 44, verse 6, jump 8. At ang Diyos na ito na nag-iisa ay nagpanukala na siya ay magkakatawang tao. Ayon sa nakasulat sa Micah chapter 5, verse 2, and Isaiah chapter 9 verse 6. Nang matupad na ang panukalang ito, na ang Diyos na ito na nag-iisa ay nagkatawang tao, samantala siya ay nasa kalagayang tao, meron po bang Diyos na naiwan sa langit? Sige kapatid, salamat sa iyong pagdalo at sa pagtatanong. Basahin natin yung sinabi mo sa Micah 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kung pag-aaralan mo ng maayos ito kapatid na Joselito, gusto kong basahin uli, tingnan mo sa isa screen, papapansin ko lang sa'yo. Ang nagsasalita rito ay ang Panginoon sa pamamagitan ng hula. Ang sabi sa hula, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin. May panggagalingan yung lalabas sa Bethlehem Ephrata. Lalabas sa akin, sabi ng Panginoon. Ang isa na magpupuno sa Israel. Ang tinutukoy dito si Kristo. Ayun. Kaya, yung lalabas na anak ng Diyos na si Kristo, lalabas mula sa Diyos na Ama. Bakit? Asan ba ang Kristo bago siya nagkatawan tao? Asan ba siya? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Noong umpisa pala, ang bugtong na anak nasa sinapupunan ng Ama. Nasa sinapupunan ng Ama. So yung Kristo na anak manggagaling sa sinapupunan ng Ama. Yon. Hindi siya yung Ama. Manggagaling siya sa sinapupunan ng Ama. Patunayan natin sa 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Galing pala siya sa langit eh. Natural, nasa langit ang Ama, nasa sinapupunan siya ng Ama. Sabi niya nung nasa lupa na siya, bumaba ako galing sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sino ba yung nagsugo sa kanya? Ang Ama. Kaya gagawin niya sa lupa ang kalooban ng nagsugo sa kanya. Iba yung nagsugo kaysa sa isinugo, kapatid. Ang pagkakamali nung ibang nagbabasa ng Biblia, nung sabihin ng Diyos, ako ang Diyos, liban sa akin ay walang iba. Abe, pinapalagay nila, yun si Kristo. Mali, yun yung Ama. Kung saan ang galing si Kristo. Wala naman talagang ibang Diyos liban sa Ama eh. Sa Kanya galing. Pati si Kristo sa Kanya galing eh. Oh. Ngayon, bakit sabi niya, iisa lang siya? Bakit ganon? Na sinabi ng Ama, iisa lang siya. Basahin natin ang
10 ng Juan, versikulo 30. Ako at ang Ama ay iisa. Nung narito na sa lupa si Kristo, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ay ano, ibig sabihin nung ako at ang Ama ay iisa? Kasi galing siya sa sinapupunan ng Ama. Katunayan, na yun ang kahulugan nun, 19:4 ng Mateo. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Eh yung mag-asawa pala, para sa Diyos, isa lang yun eh. Isang laman eh. Hindi na sila dalawa, isa na lang sila. Eh magkaiba yun. Babae at lalaki yun eh. Pero isa lang yun sa Diyos. Kasi yung kwenta ng Diyos, iba sa kwenta ng tao. Eh yung iba, pag nabasa, ako at ang Ama iisa, ang paliwanag nila, si Kristo rin daw yung Ama. Mali. Si Kristo galing sa Ama. Eh ba't sila iisa? Kasi galing nga siya sa Ama eh. Parang si Eva, galing kay Adan. Kaya nung pagsamahin sila ng Diyos, balik sila sa pagiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Bakit? Eh talaga naman si Eva ay galing din kay Adan eh. Galing sa tadyang ni Adan. Basahin natin sa Henesis, Kapitulo 2, versikulo 21. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. O eh kaya pala naman iisa sila eh. Sa original na may talagang galing lang naman si Eva dun sa kay Adan eh, sa tadyang eh. Eh ganun din naman yung anak ha. Yung anak, galing sa sinapupunan ng Ama. Nagkatawan tao ngayon. Ay ibig sabihin siya yung Ama na pumunta sa lupa. May hindi umaalis ang Ama sa langit. Ang Ama laging nasa langit, hindi nagbabago ng anyo yung Ama. Basahin natin ang Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na sa kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Sa kanya'y walang pagbabago yung Ama. Hindi siya nag-iiba. Hindi siya nagkakatawang tao. Ang ginamit na termino sa Bibliang Grego is paralagy. Paralagy. Paralagy means transmutation o pag-iiba ng kalagayan. Ang Ama'y walang paralagy, walang pag-iiba ng kalagayan, walang pagbabago, walang transmutation. Kaya yung nagkatawan tao, hindi yun yung Ama mismo. Yun yung nanggaling sa kanyang sinapupunan. Yun ang tinatawag sa Biblia na anak. Anak na galing mismo sa Ama. 13 ng Juan, versikulo 3. Si Jesus, sapagkat alastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Liwanag eh. Alam ng mga apostol kung saan nanggaling si Kristo. Nanggaling siya sa Diyos. Hindi siya yung Diyos na Ama. Siya yung Diyos na anak. Iba yung Ama sa anak. Nanggaling yung anak sa Diyos na Ama. Ang katunayan, si Kristo mismo, galing sa Diyos na Ama, 8:5 ng unang Korinto. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit
Sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ang Ama, ang sabi ng Biblia, ang karakteristik ng Ama, sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto, sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama, na galing sa Kanya lahat ng bagay. Pati nga si Kristo galing sa Kanya eh. Sabi na, siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din siya paroroon. Saan siya galing sa Diyos? Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Mula sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya ng Ama. Basahin natin ang Hebreo 1, versikulo 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ayon, sabi ng Apostol Pablo, kanino sinabi ng Diyos sa mga anghel kailanman ang salitang ito? Walang pinagsabihang anghel nito, ang pinagsabihan nito si Kristo lang. Sabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya nga tinatawag siyang anak ng Diyos eh. Kasi yung Diyos na Ama, yun ang kanyang ama. Hindi siya yung ama. Ipinanganak siya nung ama. Mula sa sinapupunan ng ama, nanganak ang Diyos Ama. Ipinanganak niya yung kanyang anak. Basahin natin ang awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Yon, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, pinanganak kita. Kaya ang dapat maintindihan dyan, kapatid, may ama't may anak. Naiisa lang sila. Bakit iisa? Kasi yung kanilang kalagayan, yung anak nang galing sa sinapupunan ng Ama. Pero nung maipanganak na siya, meron siyang sariling kalagayan. Kaya kung babasahin mo uli yung 5:2 ng Mikas, nasa iyo, Bethlehem Ephrata, lalabas sa akin, lalabas sa Ama, ang isa na magpupuno sa Israel. Yun din ang sinasabi sa Isaias 9:6. Basahin natin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Liwanag nito eh. Sabi ng hula sa mga Israelita, sa Israelita ito naganap eh. Sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay. Iba yung nagbigay kaysa sa ibinigay. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Tingnan mo, yung pamamahala pala ni Kristo may nag-atang sa kanya eh. Makinig ka lang, kapatid, Yung pamamahala ni Kristo may nag-atang sa kanya. Ang pamamahala maaatang sa kanyang balikat. Maaatang. May mag-aatang. Ibinigay sa atin ang isang bata. Hindi yung bata sa kanyang sarili nagpunta, kundi ibinigay siya ng Diyos, yung Ama. At yung Ama, yun din ang nag-atang sa kanya ng kapangyarihan ng pamamahala. Basahin natin ang 22:22 ng Isaias. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayon, sabi ng Diyos na Ama, ang katungkulan sa sambahayan ni David, iaatang ko sa kanyang balikat. May mag-aatang kay Kristo, hindi siyang mag-isa. Iaatang ko sa kanyang balikat. Siya'y magbubukas, walang magsasara. Siya'y magsasara, walang magbubukas. Pinatunayan niya sa aklat ng Apokalipsis na ang Diyos ang nag-atang sa kanya. Basahin natin ang 3:7 ng Apokalipsis. At sa anghelat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Yan ang inatangan ng Diyos, yung may susi ni David. Si Kristo yun na tinatawag na banal at totoo.
inatangan ng Diyos ng pamamahala sa kanyang balikat, tinatawag na makapangyarihan Diyos, tinatawag na kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Dito nagkakamali yung mga born again Kung raw si Kristo tinatawag walang hanggang Ama, Ama, siya na nga yung Ama sa langit na gumawa lahat ng bagay. Mali. Yung anak pwedeng maging ama. Tatay ko'y ama ko yun nung magkaanak ako'y ama rin ako pero anak pa rin ako. Hindi ibig sabihin na kung naging ama ako, wala na yung ama ko. Hindi ganon. Ang Kristo may ama. Yung ama niya ay ama. Si Kristo naging ama rin. Bakit? Naging anak niya yung mga apostol Basahin natin ang sabi sa 21:5 ng Juan. At sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, "Mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain?" Nagsisagot sila sa kanya, "Wala." Tawag ni Kristo sa mga apostol, mga anak Kaya si Kristo, nagtumata yung ama ng mga alagad na sa kanya'y naniwala. Pero it doesn't mean na siya mismo yung ama sa langit. Bakit? Kagaya ng tanong mo kapatid, nung magkatawan tao ba siya, may naiwan ba sa langit? Tingnan nga natin kung may naiwan. 3:16 ng Mateo. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." Meron palang nasa langit, nung bautismuhan yung anak si Kristo nasa ilog ng Jordan, kasama si Juan Bautista. Nung mabautismuhan si Jesus, nabuksan yung mga langit. Nakita niya yung Espiritu Santo ng Diyos bumababa mula sa langit, dumadating sa kanya parang kalapate. At narito ang isang tinig na mula sa langit, sabi ni Mateo, nagsabi yung tinig, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan." Okay, tamo, may naiwan sa langit. Yun nga yung ama, yung anak nandito sa lupa noon. Hindi siya yung ama, nasa ilog siya ng Jordan nung katunayan. Sa isang pagkakataon, nanalangin ng Panginoon Kristo. Sumagot yung ama galing sa langit Akala nga ng mga tao kumulog Basahin natin ang isang talata ng Juan 12:28. "Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan." Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin." Ang karamihan ngang nangaroroon at nangakarinig ay nagsipagsabing, "Kumulog." Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Ayun, maliwanag Minsan na nagsabi ang Panginoon Kristo, "Ama, luwalhatiin mo yung pangalan." At dumating yung isang tinig mula sa langit nagsasabi, "Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin." Yung mga nakarinig, hindi nila naintindihan, kumulog ka. Sabi, o kaya naman sabi ng iba, may isa ikang anghel na nakikipag-usap sa kanya. Hindi nila alam, yun yung ama na galing sa langit, ang tinig. Kaya iba yung nasa langit, iba yung nandito sa lupa. Sa tanong mo, meron bang naiwan sa langit? Meron, definitely. Yung ama kasi hindi umaalis sa langit yun Hindi umaalis yun sa langit. Wala siyang pagbabago, wala siyang transmutation, wala siyang anyo ng pag-iiba't iba. Isinugo niya yung kanyang anak na nanggaling sa kanyang sinapupunan. Ba't sila iisa? Kasi galing si Kristo sa kanyang sinapupunan Kaisa niya yun Kaya nung sabihin niya, "Ako lamang ang Diyos, walang iba," kasama na si Kristo ron. Bakit? Galing sa kanya yun Hindi mo naman pwedeng ihiwala yung anak sa ama Yung anak ay bahagi ng ama. Gaya rin naman ni Ebang bahagi ni Adan. Kaya nga natutunan ni Adan Nung ibigay sa kanya si Eva, sabi ni Adan, "Ito'y buto ng aking buto. Ito'y laman ng aking laman." Sabi niya. Ibig sabihin, ako rin ito. Mamahalin ko ito dahil ito'y ako rin. Mahalin niya si Eva, minamahal niya ang sarili niyang katawan. Yun ang kahulugan nun Basahin natin ang Efeso
Kapitulo 5, versikulo 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ayun. Pag iniibig mo yung asawa mo, biniibig mo yung sarili mong katawan. Bakit? Si Eva kasi galing doon sa katawan mismo ni Adan eh. Yun ang dapat nating maintindihan hiwaga nung salita ng Diyos doon sa party na yon. Kaya kapatid na Joselito, naniniwala ako na ang Diyos ay iisa. At pag sinabi mo yung iisang Diyos, yun yung Ama. Pero dapat tayong maniwala na si Kristo na bilang anak galing dun sa sinapupunan ng Ama at yung anak niya ang isinugo niya sa lupa. Iba yung nagsugo, iba yung isinugo. Mayroon ng sariling kalagayan ng anak bukod sa Ama. Mayroon na siyang sariling kalagayan. Pero sa pagka-Diyos, iisa sila kasi galing din yung anak sa Ama. Iisa sila sa pagka-Diyos. Sabi nga ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Hindi niya sinabing, ako rin ang Ama. Gaya ng paniwala ng ibang born again. Ang paniwala nila, ako rin ang Ama. Hindi. Ang sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Paano silang iisa? Iisa sila sa pagka-Diyos. Iisa sila. Si Kristo galing sa Ama. Para rin yung salita doon sa 17:11 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Ayun, ang pagiging isa ng ama't ng anak, united one. They are united one. Ang pagiging ama ni Kristo at saka ng Ama, they are united in everything. Gaya rin naman ng mga Kristiyano nung una, sabi ni Kristo, ingatan mo sila sa iyong pangalan upang sila'y, marami no? Sila'y maging isa, gaya naman natin. Ang pagiging isa ng Ama't ni Kristo, they are united, they are in complete agreement. Ganon din ang mga Kristiyano. Pag sila'y naingatan sa pangalan ng Ama, para lang silang iisang lahat. Bagaman marami sila, upang sila'y maging isa, gaya naman natin na iisa rin ang Ama at ang anak. Iisa in the sense that they are completely united in cause and in everything. Because the Son came from the bosom of the Father. But the Son is now have a different being from the Father. The Son is the Son and the Father is the Father. That is the reality that we have to understand. Sana naunawaan mo kapatid na Joselito. At maraming salamat sa iyo. Salamat po.